Hey guys, it's Charlie. And sa video natin today, pag-uusapan natin yung top WordPress hosting services. Gumagawa na ako ng websites for about 20 years. At sobrang amazing kung gaano na nag-improve ang WordPress hosting over the years. Nasubukan at na-compare ko na silang lahat. At ito yung mga favorites ko. I'll go over yung pros and cons, yung pricing, yung best use cases, at lahat ng kailangan yung malaman para makapag-decide kayo. And of course, ilalagay ko yung link sa description. May nakuha akong exclusive discounts for my audience. At hopefully, makakatulong yun para makatipid kayo ng malaki. Alright, so let's get started. 40% ng web ay gawa sa WordPress websites. Until now, sobrang ganda pa rin yung option para gumawa ng powerful at customizable website. At sobrang affordable din niya. Well, actually, ang WordPress mismo ay completely free. Ang kailangan mo lang talagang bilhin ay yung hosting service para may bahay yung website mo. Para sa karamihan ng mga beginners, masabi ko na gumamit na lang muna kayo ng website builder. May link ako sa baba para sa mga top website builders ko. Pero kung gusto nyo ng full customizability at full scalability, then WordPress talaga ang dapat nyong gamitin. So, yung unang website hosting service na gusto kong pag-usapan natin sa video na to ay si Hostinger. Kung napanood nyo na yung iba kong videos, alam nyong sobrang love ko si Hostinger. Meron silang great website builder, pero meron din silang sobrang solid na WordPress hosting services. At ang maganda dito, kung kumuha ka lang ng single plan, may option ka. Pwede kang mag-build gamit yung builder nila. Or pwede ka rin gumamit ng WordPress. Kapag ginamit nyo yung link sa baba, dadalhin kayo nito sa exclusive landing page. Doon nyo makikita yung pricing. At makikita nyo na sobrang mura lang nito per month. So, isa sa mga biggest pros ng Hostinger obviously ay yung pricing. Super affordable siya at pwede mong i-lock in yung low price na yun for up to 4 years. Kumpara sa iba pang WordPress hosting services. Hindi ka makaka-lock in ng ganun ka-low price for that long. At usually tumataas na agad after ng promo period. So, meron silang tatlong different plans. Yung premium, business, at yung cloud startup plan. Para sa karamihan sa inyong nanonood, yung premium at business plans ang pinaka-worth it. Personally, masasabi ko na yung business plan ang mas maganda kasi mas marami na siyang AI functionality na makatipid talaga sa'yo ng sobrang daming oras. Plus, pwede ka pang mag-build ng up to 50 different websites gamit lang ang isang plan, which is really amazing. Kasama dito yung managed hosting for WordPress. Access sa Hostinger website builder na sobrang solid din, 50GB of storage, free SSL, free domain, at madami pang WordPress AI tools. Yung mas murang premium plan naman, kaya pa rin gumawa ng 25 different websites. Kalahati lang yung storage, pero kasama pa rin yung free SSL at free domain. Now, kung nagbe-build kayo ng website gamit ang WordPress, I'd really recommend na kunin nyo yung business plan dahil makukuha nyo yung mga WordPress AI tools. Meron din silang cloud startup plan. Pero honestly, para sa karamihan na nanonood ng video na to, hindi nyo na talaga kakailanganin yun. At ang maganda pa rito, kung mag-sign up kayo gamit yung link ko at ilagay nyo yung code na Charlie Chang sa checkout, makasave kayo ng additional 10%. Again, pwede nyong i-lock in yung promo pricing na to for up to 48 months, which is really good. Pagdating naman sa pag-build ng WordPress website nyo gamit ang Hostinger, meron silang beginner-friendly HPanel. Meron din silang one-click WP installation at tulad ng sinabi ko kanina, kung kinuha nyo yung business plan, meron itong AI WordPress site builder. Kasama na rin lahat ng mga AI tools na pwedeng magpabilis at magpagaan ng buong WordPress building process. Kasama rin sa Hostinger yung free website migration tool. So kung meron na kayong website sa ibang hosting at gusto nyong mag-transfer to Hostinger, sobrang dali nilang ginagawa yon. At isa pa, yung WordPress mismo ay directly nagre-recommend ng Hostinger as a hosting service. At kung gusto nyo rin ng VPS hosting na mas mabilis pa, marami rin ganong plan si Hostinger. Pagdating sa bilis ng hosting nila, sobrang solid talaga. Never pa akong nagkaroon ng problema at karamihan ng websites ko ay naka-host mismo sa Hostinger. Meron silang fast, light-speed servers at 9 global data centers all around the world. Marami din silang tools na tumutulong para makagawa ka ng mas efficient code para sa website mo. At syempre, nakakapagpabilis yun ng loading time. Kasama pa yung automatic malware scanner na ilang beses na rin nakasave sa akin. At tulad ng sinabi ko kanina, pwede ka talagang gumawa ng foundation para sa WordPress website mo sa pamamagitan lang ng pagsagot ng ilang questions. Meron din silang AI copywriting tools para makatulong mag-populate ng text sa website mo. At kapag sinetup mo na yung WordPress website gamit si Hostinger, one click lang gamit ang auto-installer nila. Plus, meron din silang tons of different themes na pwede mong pagpilian. Sobrang gusto ko rin yung customer service nila. Really great. Never pa talaga akong nagkaroon ng issue dito. At syempre, tulad ng nabanggit ko kanina, meron silang free website migration tool na sobrang makakatipid ng oras mo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung cons. Katulad din ng ibang WordPress hosting services, pagkatapos ng promo period, tataas yung pricing. So, aakyat siya ng about 500 to 700 pesos per month with Hostinger. Wala rin silang phone support. Meron lang silang chat at email support. At kung meron kang site na sobrang daming traffic, baka hindi sapat yung shared plans nila para doon. Pero overall, masasabi ko na kung isa kang new blogger, kung gusto mong gumawa ng portfolio, resume, or small business website at gusto mong makatipid ng pera habang meron ka pa rin great functionality at speed, then si Hostinger ang sobrang gandang all-in-one choice. Meron ka pang flexibility na gamitin yung Hostinger website builder kung gusto mo. Pwede kang gumawa ng ilang sites sa WordPress at ilang sites naman sa website builder nila. At meron din silang 30-day money-back guarantee. Kaya pwede mo muna silang i-try at kung hindi nyo nagustuhan, pwede nyo namang i-refund yung pera nyo. Again, ilalagay ko yung link sa baba para sa Hostinger. Kapag ginamit nyo yung link na yon at ginamit nyo yung code na Charlie Chang sa checkout, makakakuha kayo ng exclusive discount na para lang sa audience ko. And yeah, overall, sobrang recommended ko talaga si Hostinger. Ako mismo gumagamit nito at
at fantastic service siya. So, yung next WordPress hosting service na gusto kong pag-usapan natin ay si Bluehost. Matagal na silang nasa industry for many years at sila ay isang official WordPress.org recommendation. Definitely, isa sila sa mga top WordPress hosting services out there. Simulan natin sa pros. Tulad ng nabanggit ko kanina, official recommendation sila ng WordPress.org, which is really great. Pag nag-sign up ka ng plan, WordPress comes pre-installed at meron silang super simple onboarding wizard para tulungan kang iset up yung website mo. Meron din silang 24/7 phone at chat support, kaya kung gusto mo ng may phone service, and then si Bluehost syempre ang pinaka-okay compared kay Hostinger. Syempre ay magiging mas okay kumpara kay Hostinger. Kasama rin dito yung free domain, CDN at SSL. Pero kung pag-uusapan natin yung cons, tulad din ng kay Hostinger, meron ding malaking renewal price jump. Mamaya pag-uusapan pa natin ng mas detailed yung pricing. Pero definitely ito yung isa sa mga bagay na dapat yung tandaan pagdating sa lahat ng hosting services. Isa pa, gumagamit sila ng single US data center para sa karamihan ng users. At sa basic tier or basic plan, wala kang makukuha na free automated backups. May link ako sa baba para sa Bluehost kung saan makukuha nyo yung exclusive $1.99 per month na plan. Sobrang mura nun. Para lang to sa audience ko, kaya make sure na i-take advantage nyo. Since nanonood kayo ng video na to, gusto ko talagang makapag-save kayo ng as much money as possible. Pwede nyong makita pa yung details ng plans dito. So meron silang basic, choice plus, at e-commerce essentials plan. Para sa karamihan sa inyo na nanonood, i-recommend ko yung choice plus plan. $4 per month lang. At pwede kang mag-build ng up to 50 different websites. Meron ka rin 50 GB of storage. Kasama na rin dito yung AI site creation tools na sobrang pinaglalaanan ni Bluehost ng oras at resources para i-build. May free domain ka for the first year at syempre meron din silang free site migration tool, which is great. Kasama rin ang free CDN, 24/7 chat support, at yung 30-day money-back guarantee. Meron ding free SSL at free malware detection and removal. Plus, makakakuha ka rin ng mga advanced tools at marketing tools, which is great. Sasabihin ko, yung main difference talaga ng dalawang plans na ito ay pwede kang gumawa ng up to 50 different websites sa Choice Plus plan kumpara sa 10 lang sa basic. At may 5 times more SSD storage ka rin. Isa pa, yung Choice Plus plan may phone support, habang yung basic wala kang phone support. Overall, masasabi ko na si Bluehost ay isang great hosting service for WordPress. Ginamit ko rin siya for many years. Kung ikukumpara, masasabi ko na mas clunky yung interface nila kaysa kay Hostinger. Pero parehong madaling matutunan at gamitin. At sa dami ng features na makukuha mo with Bluehost, hindi ka na talaga lugi. Ang tagal na nila sa game, kaya sobrang established na. Sobrang fan talaga ako ng WordPress AI tools nila. Lagi silang nagdadagdag ng mga bagong features dito. Kaya excited akong makita kung ano pa yung ilalabas nila in the future. Yeah, overall, perfect WordPress hosting service si Bluehost para sa mga first-time WordPress users na gusto ng phone support. Ang ganda rin nito para sa smaller sites. At kung gusto nyong gumawa ng e-commerce WordPress website, pwede nyo rin gawin yon gamit ang Bluehost plus WooCommerce. At syempre, sobrang affordable lang din niya sa $2 to $4 per month kung gagamitin nyo yung exclusive link ko. Plus, meron pa kayong 30-day money-back guarantee. Okay, yung third sa list ko ay si Ionos. Marami sa inyo siguro hindi pa naririnig ang service na to. Pero actually, malaki na siya sa Europe at sobrang bilis din ang expansion nila sa US. At ang main selling point ni Ionos ngayon ay yung super crazy intro promo nila. Magbabayad ka lang ng $1 per month for the first 12 months. So kung naghahanap ka ng cheapest entry sa WordPress hosting, at least para sa first 12 months, ito na talaga yung best choice. Kapag kinlik nyo yung link sa baba, pupunta kayo sa exact page kung saan nyo pwedeng matake advantage yung $1 per month plan. Sa builder nila, pwede ka talagang makagawa ng website in just a few minutes. Kasama rin dito yung free domain, free SSL, email at daily backups. Meron ka rin parang personal consultant na tutulong sa'yo plus 24/7 phone at chat support. Pagdating sa bilis, sobrang ganda rin ni Ionos. Halos kapareho lang sa ibang hosting services na pinag-usapan natin sa list na to. Meron din silang tons of tools para matulungan kang i-build palalo yung website mo. Halimbawa, yung AI-powered automatic text generation. Sobrang cool nun. At kung titignan natin yung pricing, meron silang starter plan, plus plan, at pro plan. Pwede mong makuha yung starter at plus plan for just $1 per month for the first year. Pagkatapos nun, may malaking price jump at around $12 to $18 per month. Pero kung tutuusin, pretty affordable pa rin siya kumpara sa iba. Gusto ko rin idagdag na yung plus plan ay may dagdag na features tulad ng 5 times more web space. Makakakuha ka rin ng 6 times more storage para sa email mo. At kung gusto mo ng maraming AI tools, definitely mas okay piliin yung plus plan. Isa sa mga pinaka gusto ko dito ay yung AI SEO text generator. Kapag may website ka, lalo na sa WordPress, sobrang importante talaga na tama ang SEO mo. Kaya yung pagkakaroon ng ganitong tool ay makakatipid talaga sa'yo ng sobrang daming oras. Ngayon, pagdating naman sa cons ni Ionos, isa ay yung custom control panel nila. Medyo kailangan pa ng oras para matutunan kasi hindi siya kasing intuitive tulad ng kay Hostinger or Bluehost. Isa pa, kung meron kang website na may sobrang daming traffic at naka-shared plan ka lang, medyo mag-slow down yung website. Pero honestly, pretty standard naman talaga to sa kahit anong klaseng shared hosting plan. So I think si Ionos ay isang great choice kung gusto mong makatipid ng malaki, lalo na sa first
first year. Imagine nasa $12 lang for the whole first year of hosting. Tulad ng ibang options na napag-usapan natin, madami rin siyang great features at makikita mo talaga kung bakit siya sobrang popular na WordPress hosting service lalo na sa Europe. At tingin ko mas malaki pa talaga yung growth niya dito. Alright, yung pang-apat na WordPress hosting service na gusto kong pag-usapan ay si SiteGround. Ginamit ko rin si SiteGround for many years. Amazing talaga sila at masasabi ko na mas premium WordPress hosting service siya. Kaya kung gusto mong mag-build ng very big website, ito yung magiging popular choice para sa maraming tao. Sure, lahat ng ibang services meron ding higher tier plans. Pero si SiteGround nagsisimula talaga siya ng medyo mas mataas. At yung pricing niya ay mas premium din. Pero syempre, ang kapalit nun ay mas mabilis at mas reliable na service. Pagdating sa pros, masasabi ko na yung una ay meron silang top tier speed at uptime. So si SiteGround ay sobrang solid dito. Kasama rin sa plan nila yung daily backups, CDN at email, all included na. Naniniwala ako na meron silang 6 different global data centers at syempre yung support nila sobrang ganda. 24/7 available at talagang nakakatulong sila ng malaki. Ngayon, kung i-click nyo yung link sa baba, mapupunta kayo sa page na may exclusive pricing for my audience sa SiteGround. Kapag nag-click kayo ng Start Now, makikita nyo yung 3 different plans. Yung Startup, Grow Big at Go Geek plans. Yung promo rates ay sobrang ganda rin na nasa $3 at $8 per month. Pero syempre, tataas to after ng promo period. Isa pa, masasabi ko na pwede ka lang mag-build ng isang website sa startup plan. Pero para sa karamihan na isa lang naman ang gagawing website, enough na to. Magaling talaga si SiteGround pagdating sa WordPress features. Meron silang WordPress auto-install at syempre merong free automated migrations din. May tons of different plugins rin sila para makatulong sa speed at security ng site mo. Tulad din ng iba, makukuha mo rin dito yung free domain, free SSL, free email at meron silang 30-day money-back guarantee. Masasabi ko na kung isang website lang ang gusto mong gawin, then yung startup plan ay sapat na. Pero para sa karamihan sa inyo, mas i-recommend ko yung Grow Big plan. Oo, medyo mas mahal siya pero pwede kang mag-build ng unlimited website sa isang plan lang. May 2x storage ka din at kasama pa yung WordPress staging tool na sobrang helpful pagdating sa WordPress website building. Pagdating naman sa cons, syempre mas mahal talaga si SiteGround. Medyo premium service siya, so para sa iba baka hindi sulit. Pero para sa iba, baka worth it naman. Isa pa, meron silang mas mababang SSD storage limits. Halimbawa, 10GB lang sa starter plan at 20GB lang sa Grow Big plan. Medyo mas mababa to kumpara sa katulad na plans ng ibang hosting services. So, sino ba ang pinaka-best gumamit ng SiteGround? Para sa akin, sobrang ganda nito para sa business at e-commerce sites kung saan performance talaga ang pinakamahalaga. Kung naghahanap ka ng mas premium na hosting service at okay lang sa'yo na magbayad ng medyo mas mataas, then SiteGround is a great choice. Kung kailangan mo ng staging tools at premium support, lalo na kung isa kang developer or agency na gumagawa ng websites para sa mga clients, si SiteGround din ang magiging sobrang solid na option para sa'yo. Pero para sa karamihan ng tao, lalo na kung beginner ka pa lang, masasabi ko na hindi mo kailangan yung premium service na ino-offer ng SiteGround. Pwede kang makatipid ng pera at pumili ng ibang option at magiging totally okay ka na. So hopefully, nakatulong ito para makapili ka ng WordPress hosting service na bagay sa'yo. Overall, masasabi ko na yung mga budget picks ay actually 3 sa 4. Hostinger, Ionos at Bluehost. Lahat sila ay sobrang affordable. Syempre, Ionos ang pinaka-cheap sa first year pero eventually, halos mag-level out din yung presyo nila after. Kung gusto mo naman ng mas premium performance at customer service, then si SiteGround ang magandang piliin. Oo, mas mahal siya pero syempre, may additional features ka ring makukuha. So I encourage you guys na pag-isipan nyo lang kung ano talaga yung kailangan nyo. Hindi ka talaga magkakamali sa kahit alin sa mga hosting service na nasa list na to. Nakagamit na ako ng sobrang daming hosting services at lahat ng nandito ay napili ko dahil lahat sila ay maganda. Kung gusto nyo makakuha ng best current discounts possible, lalagay ko yung links ng lahat ng yan sa baba. Kapag ginamit nyo yung mga links na yan, makakatulong din kayo sa channel kaya gusto ko rin magpasalamat in advance. At syempre, makakasave din kayo ng pera at the same time. So hopefully, kahit papano makakatulong din yan sa wallet nyo. Overall, sobrang importante talaga na magkaroon ng website. At si WordPress ay isa pa rin napakagandang paraan para mag-build ng website. Lalo na kung gusto mo ng full customizability at access sa tons and tons of different plugins. Meron pa akong sobrang daming ibang WordPress tutorials dito sa channel. Kaya make sure na i-check nyo rin yun kung gusto nyo ng mas in-depth guide kung paano talaga mag-build ng website. Yeah, hopefully nakatulong sa inyo ang video na to at sana makatulong din ito sa inyo na makapag-decide kung aling hosting service ang pipiliin nyo. Gusto ko lang i-encourage kayo na mag-take action na. Hindi kayo magkakamali sa kahit alin sa mga options dito. Kung may value kayong nakuha sa video na to, make sure na i-hit yung like button at mag-subscribe para sa mas marami pang content na katulad nito. Magawa ko ng sobrang daming videos about entrepreneurship, finance at lahat ng makakatulong para mas maging financially successful ang buhay nyo. Thank you so much sa oras nyo and takits tayo sa next video. Peace!